Kanina pa po siyang alas 4 ng madaling araw. Naghahakot at saka sinusunog po yung mga pinagputulan ho ng talong. Ayan. Maaga po talaga nagigising yan. Alas 3, alas 4, yan po yung pinakatanghali niyang gising. Yan po ang aking abay na masipag. Hindi po nagigising ng tanghali yan. Kadalasan niya pong gising alas 3, 4 ng madaling araw. Ililinis niya po yung pinagtabasan ng luma naming talong. Ayan po, malinis na po yung wala na po yung pinagtabasan. Yung kabila na lang ho, yun. Yung kabiyak, hindi pa ho natatabas. Pero ito pong kabila, ayan, natabas na po, tapos nasunog niya na po. Ayan po yung aking abay. Ngayon po ay araw ng pitas ng aming talong. Ayan po. Unang pitas po ngayon. Kaya siya po ang pumipitas. Kasi konti pa lang. Unang harvest ng aming talong. Ito na po ang kanyang mga napitas na. Ganyan po ang aking abay pagka sa mga halaman niya. Pagka unang pitas, siya po talaga ang pumipitas. Sa lahat po ng aming halaman, ganyan po siya. Po mga ka-farming, ayan po ang aking abay. Nag-i-spray po siya ng aming bagong talong. Ayan po. Ayan po siya. Napakasipag po talaga ng aking abay na yan. Wala po siya halos pahinga. Katatapos lang po niya nagpatubig ng aming kalamansi. Ayan. Ngayon naman po ay nag-spray po siya ng aming talungan. Ayan, ganyan po siya mag-spray. Kung hindi pa ho matatangkad yung talong. Ayan, hindi po siya ganong nahihirapan. Dito po kasi sa aming kabilang talungan, yung matatandang talungan, ayan po kung malalaki na ho siya. Marami na pong sanga-sanga. Kaya ho medyo hirap ho dyan ang aking abay sa pag-i-spray. Hila-hila niya po yung hose ng power spray, nilalagay niya po sa aming sa kanyang balikat. Yung hose po ng power spray. Ayan, kasi po malalaki na po yung sanga ng mga talong. Ito po bata pa, kaya hindi po siya gaanong nahirapan. Pero ang lang po dyan ay yung sa paglalakad, dahil kung malayo yung yung mahaba po yung tudling, ayan, marami ho siyang lakad na nagagawa. Mahaba po yung sadsaran niya sa pag-spray. Ayan po, kung titingnan nyo po siya, para lang po siyang naglalaro. Pero mahirap din po yan. Marami na rin pong bunga ang aming mga talong. Ayan po. Ayan po, marami pong bunga. Marami na pong bunga.
po yung aming mga talong. Ayan po yung mga bunga. Ayan po siya. Hanggat nag-spray po siya, hila-hila niya po yung hose. Ayan, nakakadalawang tudling pa lang po siya. Ayan. Ganyan po yung trabaho niya dito sa bukid. Ayan. Nag-i-spray, nag-grass cutter. Siya po lahat ang gumagawa dyan. Nagpapatubig. Yan po yung aking abay na masipag. Alis na po sila. Nanakati po sila dun sa gawing dulo, sa tabi po ng ilog. Dun ho sila nananakati. And kaya yung ating abay ay matutuwa na naman po yan dahil siya po ay hinatiran ng sakate. Pagkain po ng kanyang kalabaw. Ayan po siya. Siya po ay nag-i-spray ng walang tsinelas. Hindi ko pwedeng mag-tsinelas kasi madulas po. Kaya tinitiis niya po yung sakit ng yung mga ganito po. Yan, matatalim po to eh. Yan. Hindi ko siya pwedeng magtsinelas kasi madulas. Hinapakan niya po yung butigkal ng lupa. Masakit po sa payon. Kaya minsan po sa damo po siya umaapak. Ayan po yung aking masipag na abay. All around po siya. Nagsusugan ng kalabaw. Nagpapatubig, nag-grass cutter. Yan po yung kanyang trabaho dito sa aming bukid. Ito po yung aming talong. Meron pong kakaibang dahon. Ayan po. Nag-iisa lang po yan. Yung may pultik pundilaw yung dahon niya. Ayan. Napakagandang tingnan po. Kakaiba po siya sa mga kasama niya. Siya lang po yung dilaw ang dahon. Ayan. Hapon na.
Medyo madilim na po. Ayun po siya, nasa dulo. Ayan po yung aming kalamansing pinatubigan po ng aking abay. Ayan, hanggang ngayon po may tubig pa. Katatapos niya lang po kasing magpatubig dyan. Tapos, pagkatapos po niya, nagpatubig, ayun. Lumipat po siya sa aming talungan at doon po siya nag-spray. Kaya, napaka sipag po talaga ng aking abay. Napakasipag niya po. Wala pong hinto. Wala pong pahinga lang po siyang konti. Tapos, ayan na naman. Trabaho na naman po siya. Kasi siya lang po talaga halos ang nag-aasikaso sa ano na yan, sa kalamansian po na yan. Siya lang po nag-grass cutter dyan. Yan. Siya nagpapatubig. Minsan po yung aking pamangkin. Pagka po talaga yung marami po siyang trabaho talaga. Tsaka nung nahihilo siya. Yung pamangkin ko po ang nagpapatubig dyan. Ayan. Ayan po. May tubig pa. Ang aming kalamansian. Yung aming kalamansi po ay pinatutubigan po yan tuwing ika-6 na araw. Yan po yung patubig. Regular po yan. Tuwing ika-6 na araw ang patubig niya. Ayan po. Ganyan po kasi pag ang aking abay. Ayan po yung kanyang ginagamit na makina. Tapos, ayun po yung drum na may gamot. Ayan po yung drum na may gamot. Yan po nakasawsaw yung hose na pang sip-sip. Ito na po yung matanda naming talong. Ayan. Tinabas po kanina ng aking abay. Bali, ginawa niya lang pong sample yan para po gayahin ng ating Armis Farm na magtatabas dyan sa Makalawa. Sa Makalawa pa po tatabasin yan. Yan, tinabas po yan para po gumanda po ulit ang kanyang bunga. Pag nagsanga po yan, ang bunga po niya ay gaganda na. Para po siyang basal ulit. Ayun po yung tinabas ng aking abay. Yan. Magano po yan. Magsusupling po yan. Tapos mamumulaklak, mamumunga para po siyang basal ulit na talong. Ayan po. Ayan po. Tapos tinambak niya po dito yung mga pinagtabasan niya. Hahakutin po yan papunta sa dulo para po yan ay doon matuyo. Yan po yung talungan namin na matanda. At pagkatapos naman pong mag-spray, ayan, kukunin niya na po ang kanyang kalabaw. Ayan, napakasipag po talaga ng aking abay. Hindi niya po iniinda ang pagod. Kahit siya po ay may nararamdaman yan, ay sige pa rin po siya.
Ayan po ang aking abay. Trabaho niya po lahat. All around po siya. Naglilinis ng kanyang mga halaman. Nag-i-spray, nagpapatubig. At meron din po siyang alagang kalabaw. Ayan po. Kahit po madilim na, yan po ay kanyang kinukuhanan pa rin po niya ng pagkain niyan sa kati. Kung tawagin po sa amin dito. Sinasakatihan niya po yan. Minsan po, yan po ay naka-headlight pagka kumukuha sa kati kasi madilim na nga po. Minsan naman po, medyo maaga pa yun, kumukuha po siya sa kati. Pag aalanganin po siya sa kanyang trabaho, yan, naabot po siya ng gabi sa pangunguha ng sakati. Ganyan po niya kamahal ang kanyang alagang kalabaw. Yan po ang aking abay na masipag.